Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-335 na kabanata. Ang kinakabahang pag-asa. Ang araw bago dumating ang meeting, ito ay ang araw bago magbagong taon. At ang mga representative mula sa lahat ng malalaking martial arts organization sa East Coast ay pupunta sa Baltimore. Marami sa kanila ay ang mga sinisisi ng Blood Brothers gang tungkol sa nangyari sa kanilang pinuno. Mas matinding pagtatalo kung pupunta ba sila, pero ang bawat isa sa kanila ay nagdesisyon na may masamang mangyayari kung hindi sila pupunta. Isa pa, may mga bulungan tungkol sa nangyari kay Zack Araya at sa iba pang pinuno, at ang meeting ay baka magbigay ng oportunidad na makapaghiganti kay Lee Harshaw. Ang higit sa lahat, sila ay nagkakaisa sa pagnanais panatilihin ang dangal ng pag-eensayo sa martial arts, kasama ang patuloy na pag-iral. Ang hotel ng Baltimore ay puno ng mga representative ng martial arts organization. Sa kanyang kwarto ng Four Seasons Hotel, nakaupo si Brody Kent, ang pinuno sa sekta ng Sunrise. Natapos na niya ang pang-araw-araw na meditation, at nakaupo, umiinom ng kanyang tsaa. Siya ay nablangko sa matinding pagmumuni-muni, sa kung ano ang pwedeng kahinatnan ng pagpupulong. Isang batang miyembro ng sekta ang nakatayo sa kanyang likuran. Ito ay ang attendant ni Brody, mukha itong kinakabahan, pero determinado. Sinabi nito, "Pinuno, may pag-asa ba tayo mapatay ang mamamatay tao?" "Hindi ko alam, pinatay niya si Zack Araya at ang iba pa. Hindi natin dapat siyang maliitin. Pero bilang isa sa pinakamataas na sekta dito sa bansa, ang hangganan ng ating tungkulin ay pigilan ang Blood Brothers. Katulad ng pagpapatuloy sa ating pinalitan." Tumigil ito at uminom ng kanyang tsaa. "Hindi ko alam kung kaya natin," mahinang wika nito. Ayaw niyang aminin, pero alam niya na ang mga talent at resources ng Sunrise ay lubhang nabawasan sa mga nakalipas na taon. Kahit na ang kanyang kakayahan ay hindi umaasa sa dating hinalinhinen. Ito ay malungkot na katotohanan sa martial arts ng United States. Wala nang interest sa mga tradisyon. Ang inaalala lang ng lahat ay tungkol sa mga chismis ng kilalang mga tanyag na tao, at kumikinang namumurahing mga hiyas. Ang tsaa ay lumamig na. Pinalitan niya ang paksa. "Ito ay hindi na maiinom. Pumunta ka at magtanong sa staff kung mayroon pang iba." Tumalikod ang lalaki at nagpunta upang hanapin ang hotel staff. Iniwan si Brody mag-isa, sa kanyang mga isipin. Sa ibang parte ng bayan, isang lalaki ang nakaupo sa kama ng kanyang kwarto sa hotel. Ang pangalan nito ay Grayson Ashbury, ang pinuno ng Bouncing Leopard Martial Arts School. At iniisip rin niya ang papalapit na pakikipagharap kay Lee Harshaw. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa kanyang tabi. Sinusubukan niya itong pakalmahin, ito ay tensyonado at kinakabahan. "Honey, ipangako mo sa akin na hindi ka magsisimula ng pakikipaglaban sa kanya. Ang lalaking ito ay may pinakamalakas na banta sa lahat ng iyong nakalaban sa nakaraan. Maari kang mamatay," wika nito. Natahimik si Grayson at sinubukan ng ngumiti dito, pero hindi niya maitago ang kanyang kalungkutan. Ang kanyang asawa ay may bahagyang alam sa martial arts. Bagaman ito ay palaging sumusuporta sa kanya, ngayon ay alam nito na siya ay walang laban. "Kung wala akong pag-asa, sino ang mayroon?" sa isip niya. Sa ibang kwarto ng hotel, isang kagalang-galang na babae na may katamtamang gulang ay nakaupo at walang pakialam. Ang pangalan nito ay Belinda Hawkins, at siya ang pinuno ng Iron Fist Society. Karamihan sa mga disipulo nito ay mga dalaga. Nakaupo ito sa sahig na nakapaligid. Inihahanda niya ang mga ito sa anumang darating. "Ang labanan bukas ay isang magandang oportunidad sa atin," wika nito. "Hindi pa natin nakukuha ang respeto na nararapat. Sa kabila ng ating lakas at kakayahan, palagi tayong nasa huli." Ngumiti siya at tumingin sa lahat, at alam natin kung bakit, tama ba? Ang mga disipulo ay nagtinginan sa isa't isa at tumango. "At dahil tayo ay mga babae," sagot ng isa sa kanila. Ang iba ay halos mga lalaki. "Siyempre hindi nila tinatanggap na tayo ay magaling katulad nila." Ang pangalan nito ay Melody, at siya ang pinakamatanda, at nauna sa mga disipulo ni Belinda. Ngumiti si Belinda. "Tama ka, Melody," wika nito. "Pero ngayon ay may pagkakataon na tayo upang patunayan ang ating sarili.
Si Lee Harshaw ay napakalakas kahit na ang pinuno ng Sunrise Society ay hindi siya matatalo. Pero kung si Brody Kent ay matatapatan ito, ano ang magagawa natin, na mas mainam wika ng isang disipulo? Kailangan natin maging matalino, madiin na wika ni Belinda. Mag-aabang lang tayo, at hahayaan na lumaban muna ang mga lalaki. Si Lee ay malakas, at maraming lalaki ang gustong sumubok, kahit na siya ay palaging manalo, siya ay mapapagod. At iyon ang pagkakataon na sasali tayo, at ako mismo ang magpapabagsak sa kanya. Ang sekta nating Iron Fist ay ang magiging tagapagligtas ng United States Martial Arts, wika ni Melody na tinapos ang iniisip ng kanyang pinuno. Ang ibang mga gang ay magsisimulang makilala tayo. Tayo ang mangungunang grupo ng martial arts sa bansa, at walang maglalakas ng loob na hindi sumang-ayon. Si Belinda ay tumango ng kontento. Ang isang nakababatang disipulo ay mukhang hindi natuwa. Ang akala ko ay narito tayo upang protektahan ang martial arts community, wika nito. Pasensya na pero ang planong ito ay makasarili. Ang paligid ng kwarto ay mabilis na nagbago. Ang ibang mga disipulo ay matigas na tumingin sa kanya, tuliro sa mga sinabi niya. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Melody. Sino ka upang questionin ang ating pinuno? Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, sagot ng nakababatang disipulo. Kung ganoon tumahimik ka, wika ni Melody. Si Belinda ay itinaas ang kamay, sumenyos na, tumigil sila sa pagtatalo. Humarap siya upang itama ang nagkomento sa kanya. Naiintindihan ko ang iyong pagtutol. Pero ipinapangako ko sa iyo na hindi ko makakalimutan ang ating pinakalayunin. Ito ang dahilan kung bakit tayo narito. Tumigil ito sandali at sumandal bago nagpatuloy. Pero kung hindi ko magagawang ma-improve ang ating kalagayan, sa parehong oras, ako na ang kikilos. Naiintindihan ko, wika ng mas nakababatang disipulo. Mukhang kontento na ito sa sagot ni Belinda. Ang ganitong pag-uusap ay nangyayari sa buong Baltimore. Ang syudad ay puno ng kinakabahang pag-asa. Para sa mga nakakaalam tungkol dito, ang nalalapit na meetings ay katulad ng pagtunog ng oras ng isang time bomb, na may pagbabante sa paglalagay ng apoy, sa buong Eastern Seaboard. Ang karamihan sa mga tao ay maliwanag na walang pakialam. Para sa kanila, ang buhay ay patuloy lang, katulad ng dati. Walang kahit anong kamalayan sa panganib kung nasaan sila. Sa susunod na araw, ito ay pagsi-celebrate ng bagong taon sa buong syudad. Sa kalayuan ng Appalachian Mountains, ang kapaligiran sa Palasyo ng Buwan ay kapwa maligaya. Ang dekorasyon ay nakaset up na. Isang malaking piging ang inihanda, at si Alex at Debbie ay nakatayo sa entablado sa lahat ng maraming tao. Dahil si Alex ang pinuno at si Debbie ay kapareha nito. Ito ay kanilang gawain, ang magbigay ng talumpati sa palasyo. Ngayon araw, ito ang aming unang bagong taon ni Debbie, dito sa palasyo, panimula ni Alex. Kahit ilang buwan pa lang kami dito, naramdaman namin ang pagiging masaya at welcome, na parang matagal na kaming naninirahan dito. Hinihiling namin sa inyong lahat ang isang kahanga-hangang gabi at isang masayang bagong taon. Kinuha niya ang kamay ni Debbie at pinangunahang bumaba sa entablado. At nasalubong nila ang mga palakpakan at pagbati mula sa maraming disipulo. Sila ay buong pusong tinanggap ng mga ito. Nang sila ay bababa na sa entablado, si Celeste ay lumapit at sila ay pinigilan. Pinuno, pakiusap, pwede bang manatili ka sa taas, wika nito. Tumingin siya sa mga nabuong mga tao. Sa palagay ko ay, ang halik sa pagitan ng pinuno at ni Lady Debbie, ay isang magandang paraan upang simulan ang bagong taon. Ano ang iniisip ninyong lahat? Ang masigasig na tugon ng mga disipulo ay ine-ghost sila, katulad ng isang tsunami. Ang lahat ay umawit na halikan ni Alex si Debbie. Si Alex at Debbie ay nagtinginan sa isa't isa. Si Debbie ay nahiya at namula, ang kanyang tingin ay nasa sahig. Gusto mo rin ba? Tanong ni Alex. Tumingin siya pabalik at nagtama ang kanilang mga mata. Nang sandaling iyon, parang sila ay muling na in love sa isa't isa. Humilig siya ng marahan kay Debbie at hinalikan ito sa labi. Sinalubong siya ni Debbie. Iniyakap ni Alex ang mga bisig nito ng mahigpit kay Debbie. Nabigla ito sa kabastusan ni Alex, pero ipinikit niya ang mga mata, at napuno siya ng kaligayahan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe?
bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.